Mukhang lahat tayo nagluluto at nagbe-bake ngayon, no? Pag-scroll mo pa lang sa Facebook, ang daming homemade sourdough, cinnamon rolls, at banana bread. Pero minsan, namimiss din natin yung mga lutong bahay na talagang atin, yung mga kakanin na nagpapaalala sa atin ng kabataan. Para sa mga Pinoy, walang tatalo sa sarap at nostalgia ng kakanin. Galing sa salitang kanin, ang kakanin ay mga tradisyonal na panghimagas natin. Kaya simulan na natin ang paggawa ng mga paborito nating kakanin na madali lang gawin sa bahay. Simulan natin sa classic, ang puto. Ang puto ay steamed rice cake na gawa sa galapong. Pwede itong kainin kasama ng dinuguan, pancit, at iba pang ulam. Madalas itong bilog at may iba't ibang kulay at lasa, tapos may keso pa sa ibabaw. May kanya-kanyang version din ng puto ang bawat rehiyon, kaya iba-iba ang twist at flavor. Sunod naman natin ang suman. Patok ito sa maraming tahanan. Gawa ito sa malagkit, gata, asukal at konting asin na nakabalot sa dahon ng saging bago i-steam. Masarap itong kainin na may latik, asukal o kaya prutas tulad ng mangga. Maraming probinsya ang may sarili nilang version ng suman, tulad ng suman sa ibos, suman sa lihiya, at sumang mais. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bibingka. Gawa ito sa galapong, gata o tubig, at itlog na maalat at nilalagyan ng dahon ng saging sa ilalim. Madalas itong binibake sa pugon, kaya may smoky flavor ito. Paborito ito tuwing Pasko at Bagong Taon, lalo na pagkatapos ng simbang gabi. Isa pang paborito tuwing Pasko ay ang puto bumbong. Ang kulay ube na kakanin na ito ay gawa sa giniling na malagkit na bigas na ini-steam sa loob ng kawayan. Nilalagay ito sa dahon ng saging at tinatakpan ng margarine, niyog at asukal na pula. Ang sarap ng combination ng malambot na puto bumbong, margarine, matamis na asukal at fresh na niyog. Sunod naman ang isa pang paborito, ang biko. Ang matamis na kakanin na ito ay gawa sa malagkit, gata at asukal na pula na may latik sa ibabaw. Madali lang gawin ang biko at madalas itong inihahanda sa mga handaan at fiesta. Siguradong mabubusog ka sa tamis nito. Kung naghahanap ka ng malambot at chewy na kakanin, subukan mo ang espasol. Gawa ito sa galapong na niluto sa gata at may kasamang minatamis na niyog at binubudburan ng toasted rice flour. Masarap itong pangmeryenda at madalas itong ibinebenta bilang pasalubong sa Laguna. Kapag napadaan ka ng Laguna, bumili ka ng espasol.